Vlog natin. Okay. Ito may vlog tayo ngayon. Yung kabayan natin nagtatanong, sabi niya, sir, mag-vlog ka na grounded yung controller. So ito na. Upload na natin. Okay guys, dito. Ang e-bike natin ngayon guys, grounded. So ito yung tinatanong ng subscriber natin, isang subscriber natin. Sabi niya, nandyan sa pakita ko sa screen. Sabi niya, sir, mag-vlog ka na ito. Yan. Okay, galing to kay Marak Anthony Sanchez Baja 8474 no. 1 month ago pa to guys. Medyo matagal-tagal na to. Ngayon lang tayo naka-time no. So sabi niya, sir, mag-vlog ka. Paano malaman na grounded na controller? So ito na ngayon guys, ang grounded. Bali, tatlong grounded makita natin sa e-bike natin. Okay, may grounded tayo na galing mismo sa internal sa controller. So mayroon tayo dito no. Ito may bago tayong controller yan. Kasi ang e-bike na to guys, nagbagyo, umulan, kaya nagiging grounded. So ito yung controller niya ngayon, hindi natin natanggal no. Ito, nandito siya. Yan pa ang wirings. Okay, nakatouch siya dito. Ito yung throttle. Yan, so isa-isahin natin to. May grounded po siya na galing mismo sa internal. Paano natin malaman na sa internal? Galing mismo sa controller. Okay, isang grounded. Pangalawang grounded, nagka-grounded po siya nung galing dito, nagkaroon ng cause ng throttle cable. Yan, ito. Diba ito, tingnan nyo, nakita nyo sa throttle po yan. Yan, ito sa pitan. Okay, may tatlong wire. So nagkaroon po siya ng grounded. Ang dahilan, dito galing sa throttle. So ibig sabihin dito, may dalawang grounded. Grounded sa internal sa controller, at saka grounded sa throttle. Okay, ang tanong na naman, paano natin ma-identify na ang grounded na yan galing sa throttle? Or ang grounded na yan galing dito sa controller? Ito, hindi lang masyadong makita kasi tinaas natin ito. Nilagay natin sa ilalim ng upuan. Ito. Yan. Ito yung papalitan natin ngayon. Mayroon na tayong bago dito. Ito. Yan. Ang controller na ito guys, grounded. So paano natin siya na-identify na grounded? Ito. Gamit tayo ng multitester. Ito, may multitester tayo dito, digital. Tsaka yan. Okay, nakita yung tatlong wire na ito. Ito green, red at saka black. So itong tatlo ito, pupunta to dito sa nakita nyo sa throttle. So una natin, i-identify natin kung paano natin malaman na ang grounded nanggaling sa internal o nanggaling sa controller mismo. Ito lang, mapakadali lang guys. Gamit kayo ng multitester, yan. Pwede digital, pwede analog, pwede na rin yan para sa makita lang natin ang reading dito sa tatlong wire na ito. Okay, ang tatlong wire na ito sa throttle to. Ulitin lang natin, ang tatlong wire na ito sa throttle, may pula at saka itim. At saka green. Paano ba ito ang explanation? Ang itim, ground po yan. Ang red, positive. So ang green, ito yung signal. Ito dapat ang magbigay signal sa throttle, sa controller bago siya iikot ang dynamo. So ang nangyari ngayon, bakit natin na-identify na grounded? So gamit tayo ng multitester, malaman natin guys. Okay. Ang tatlong wire na ito, throttle to, di ba? Yan, ito sa nagtatanong, sabi niya mag-upload ka ng video na grounded na throttle. So itong wire na ito, tapos ito, papunta to dito guys, dito sa controller. Ito yung sa throttle cable na connection. So tingnan natin, bakit na-identify natin na ang grounded nito ay nasa controller. So yan, lagay lang natin tong boss, power boss. Oh, karot. Kabalo na makato no? Okay, kita ba? So ito 'yon. So positive, negative. So ibig sabihin, sukat muna tayo ng supply dito. Naka-on tong e-bike natin, guys. Naka-standby power to. Yan, tingnan nyo, 'di ba? May apat siya dito na meter yan. Okay. Naka-standby, sukatin natin ang voltahe ngayon dito. Dito natin ma-identify na malaman natin ang grounded nito hindi sa controller, galing mismo sa internal. Okay, so tester natin tayo, arrange natin sa DC. Medyo malabo lang yan. Okay, yan.
So touch natin tong positive at saka negative. May masuka tayo dito na voltahe. 5 volts to, kaso pag mag-on, mag-drop po yan, magiging 4 point something na lang siya. Okay? So, ito yung itim. Okay, ang pula, lagay natin dito sa pula. Kasi sa sinabi ko kanina, supply po tayo, may ma-reading tayo dito na 5 volts. Ang 5 volts ito, may drop po to pag may load siya, gumagana. Ibig sabihin, nagiging 4 point something na lang to ang ma-reading natin dito. Di ba, na-connect na natin sa positive, saka negative dito. Yan, 4.37. Okay, yan ang supply galing sa yung sa throttle cable mismo. Galing sa controller yan. May 4.37 tayo nare-reading dito. Dapat dito sa kabila 0 po siya. Okay, anong ibig sabihin? Steady lang natin itong negative dito, tapos yung positive ilipat natin dito sa signal. Ito yung medyo matagal na tayo dito hindi nakapag-reply sa subscriber natin, no? Sobrang busy natin, no? Kaya sinubukan natin na mapagbigyan to na sabi niya mag-upload tayo ng video na grounded ang controller. Disclaimer lang po tayo, no? Sa mga expert dito, pwede nyo i-skip ang video, guys. Huwag nyo na lang panoorin kasi ito sa beginners lang to na nagtatanong, no? Okay. Okay yan, guys, tingnan nyo. Ito yung negative, 'di ba? Sa throttle wire to, 'di ba? Okay, positive yan, negative yan, maitim. So nilagay natin ang negative test probe natin sa block. So ibig sabihin negative yan. Okay, tapos ang positive natin nilagay natin dito sa signal to eh. Kasi ang isa nito, ayan, 'di ba? Tinisting natin kanina, supply to, itong positive at saka negative, yung black at saka itim. Ngayon nilagay natin dito sa kulay green. Dito, tingnan nyo, nakakonect na test probe. Dapat 0 ang ma-reading dyan, wala siyang reading. Okay, ito yung bakit na-identify natin siya na grounded. Kasi tingnan nyo naman, nilipat natin yung test probe natin dito sa green. Dapat 0 reading siya. Tingnan nyo, nagkaroon siya po ng reading ng 1.4 volts. So ibig sabihin, grounded siya. Kahit tanggalin natin mamaya yung isang connection dito. Yan, itong green, papunta to sa throttle. I-cut natin mamaya. Yan, mamari-reading siya talaga na 1.3, 1.4. So ibig sabihin grounded yan. Dapat 0 to ma-reading dito. Okay, magkaroon lang siya ng 1 pag ipihit natin to, dahan-dahan yung throttle. Dapat saka siya magkaroon ng 1 volt, 2 volts, 3 volts, depende sa pihit natin sa throttle, no? Okay, andito na tayo ngayon. So ibig sabihin nakatouch na siya dyan. Ito, papunta to sa controller. So para ma-sure natin, i-cut natin tong green. Okay, disconnect natin ng green. Dapat 0 talaga ang ma-reading dyan. Walang reading, kahit isang 1 volt man lang. Magkaroon lang siya ng reading pag ipihit natin ang throttle. Okay, ito yung sinasabi, na-identify natin na internal grounded. Okay, cut na natin itong green. Yan, itong test probe natin. Ito yung papasok dun sa controller. Signal wire po dyan. Magkaroon siya ng magkano? Yan, 2 volts. So standby niya, isang standby nito 2 volts. Dapat 0 volts ang ma-reading natin dyan. Okay, yan, dapat 0 volt. Kahit mamaya ipakita natin na pagpapalitan na natin ito ng bagong controller, ito i-install natin ito mamaya, i-reading din natin dito na naka-on ang power. Okay, tingnan mo, nung kinat natin tong green, signal to, galing papuntang throttle, nagiging 2 volts ang standby. So ibig sabihin yan ang sinasabi na grounded. Ang problema nito, guys, pag ganyan ang controller natin, ito na yung nag-wild. Tatakbo po siya na kusa, siya lang mismo. Kasi yun nga, nagbibigay na siya, nag-release siya ng output na 2 volts, 2.1. Dapat 0 to, itong kadalasan na nagkaroon ng aksidente kung hindi natin ma-off ang e-bike natin. Dapat mag-parking tayo, automatic off natin to. Okay, kasi pag magkaroon ng ganyan, nagkaroon siya ng grounded internal sa controller mismo, tingnan nyo. Sa throttle, nagkaroon siya ng 2 volts, na dapat ang 2 volts nito, magkaroon lang to pag ipihit natin tong throttle. Okay? So ngayon, nagkaroon siya, ganyan. Ito ang nangyari sa e-bike, magkaroon po siya ng wild. Tatakbo po siya ng kusa na siya lang mismo. Okay? So paano natin ngayon yan? So ito, na-identify na natin, ha? Grounded to ang internal
sa controller. So kaya nga may bago tayo. Palitan to natin mamaya, no. Ito nandito. Nakatago. Okay. So tuloy lang natin dito. Paano sir, paano ang throttle, ang function sa throttle? Ito dapat guys, tingnan nyo, ilipat natin to, ang positive twist rod dito sa green. Okay, ang green dito, ito yung papunta galing dito sa throttle. Pag ipihit natin to, dahan-dahan ang throttle, saka po siya magkaroon ng reading. Tingnan natin, permanente ang 2 volts reading dito yan, kaya internal ground dito sa controller. Tanggalin natin to, ang positive, lipat natin dito sa green. Ang green mismo, ito yung galing sa throttle. So tingnan natin, ang sinasabi ko, dapat 0 ang reading. Dapat ang 2 volts ito, magkaroon lang siya ng 2 volts pag ipihit natin to ang throttle. So ito, gawin natin, no. Lipat natin ang connection. Medyo matagal-tagal na po nag-request to, kaso medyo busy tayo. Ngayon lang natin na magkaroon ng oras. So pilitin natin guys, masunod natin yung mga nag-comment sa atin, no. Yan. Okay. Ito, lapit lang natin. Sana natin na-connect kayo dito na sa green. Okay, kanina dito ang test prod na positive, magkaroon siya ng 2 volts or 1 volt na standby. So internal grounded mula sa controller. So tingnan nyo, ito ngayon, nilipat natin dito sa green. Okay, ang green na ito, positive test prod kasi red yan eh. Papunta yan dito sa throttle. Ang sinasabi ko kanina, tingnan nyo, standby reading, 0. Okay, magkaroon lang siya ng reading dito pag ipihitin natin dahan-dahan na throttle. So pa ito, gawin natin, pihitin natin to dahan-dahan para makita nyo. So ito, pihit natin dito, yan, 0. Pag ipihit natin, tingnan mo, di ba nagbago? Yan, 1 volt, 2 volts, depende sa post natin, depende sa sagad sa ikot natin sa throttle. Yan, pag bitiwan natin ang throttle, okay, bitiwan na natin, hindi na natin inikot, 0 siya balik. So ganyan dapat guys, ang linya nito dapat 0 po siya. Okay, pag itas natin tong throttle, itong green, saka siya magkaroon ng 2 volts. Pag ipihit natin to ang throttle, tingnan nyo, pihitin natin dandahan, o nagkaroon siya ulit ng 0, ng 2 volts reading. Magiging 3 volts yan pag i-post natin. O yan, sagad. Yan. Okay, pag bitiwan natin ang throttle, okay, balik siya sa 0. Kailangan dapat ang reading dito sa galing sa ang signal wire na ito papunta sa controller. So ibig sabihin ito ay grounded. So ibig sabihin dito, nang sinasabi ko dito, bali tatlong grounded ang makita natin sa e-bike natin. So unahin lang muna natin to, yung grounded na nakikita natin sa controller, yung dalawang grounded sa throttle at saka grounded sa internal. Okay, so ibig sabihin nito, yan, ulitin natin, 0 dito tayo, wire to sa throttle. Okay, ang green, ito yung signal, dito ngayon nakatouch yung test prod natin, 0. Pag ipihit natin to dahan-dahan ng throttle, saka siya magkaroon ng reading. Tingnan nyo, yan, nagkaroon ng reading, full po yan, yan, naka-full ang throttle natin. Okay, bitiwan natin, yan, nagiging 0. So ito dapat, so ang grounded na isa, yung pinapakita ko pa niya, internal grounded to guys. Pag ilipat natin dito, tingnan nyo, hindi siya dapat 0 pa rin ang ma-reading dito. Kasi wala pa siyang signal na galing sa throttle. Kasi nagkaroon lang to ng 2 volts. Pag pihitin natin to throttle, magbigay ito ng 1 volt, 2 volts. Saka siya ngayon, magkaroon ng signal. Saka siya ngayon, maiikot yung dynamo natin. Kasi itong wire nito, signal to papunta sa controller. Okay, yan, tingnan nyo. Okay, binalik natin sa orange yung positive natin. Nagkaroon siya ng 1 volts. 1.99, almost 2 volts. So pag tanggalin natin, may standby siya na 2 volts. So ibig sabihin, ito yung internal grounded sa controller. Okay, sana nga maintindihan to sa nag-request sa atin, no? Tatlong grounded ang makita natin sa e-bike natin guys, based lang po sa experience din natin to. Okay, ang grounded sa controller, saka grounded sa throttle, at saka mag-grounded din sa dynamo. So may mamaya na natin yung dynamo, no? Dito tayo ngayon, focus tayo sa controller, kasi tamang-tama may e-bike tayo na nag-grounded ngayon ang controller. Palitan natin to. Ito. Okay? So ulitin lang natin yan. So ito na naman sa controller, kung paano natin malaman na grounded to ang ito.
throttle. Sa throttle minsan mayroon ding grounded na halimbawa dito, naka-standby tayo. Ito yung wire. Tandaan nyo, itong wire papunta to sa controller. Okay? Kaya na-identify natin na internal ang sa controller galing ang grounded. So pag nangyari dito, nakaganyan, 0 po yan. For example guys, 0 to. Reading, wala siyang reading. Tapos paglagay natin dito sa green, reverse to. Yan, paglagay natin dito sa green, nagkaroon siya ng 1 volt or 2 volts. Ang grounded mula dito sa ito, wire to sa throttle eh. So, ibig sabihin, ang grounded mula sa throttle, hindi na sa internal. Okay, kaya dapat dito, hindi tayo malito. Kailangan marunong tayo mag-troubleshoot kung saan galing ang grounded. Kasi may grounded na galing dito sa throttle. May grounded din na galing sa controller. So, dito maraming nagkakamali. Kaya, kunting check tayo. Napaka-importante dito, yung multitester, marunong tayo gumamit. Okay. Halimbawa yan guys, ganyan, naka-green. Tapos may reading sa dito na 2 volts. Disconnect yan, di ba? Hindi pa nakakonect dito. I-reverse natin ang sitwasyon dito. Kanina ito may 2 volts. So, for example dito, pag i-check natin na naka-disconnect, 0 volt. Okay? Dito sa throttle, mayroon siyang marireading na 1 volt or 2 volts. So, ibig sabihin, ang grounded dito galing sa throttle. Okay? Ito dapat natin tandaan. Maraming nalilito dito. Disclaimer lang po tayo sa mga expert, no, yung mga magagaling na technician talaga. Okay, ito sa atin sa mga basic lang to na based lang din sa experience din natin, kasi medyo matagal-tagal na rin tayo sa e-bike, tapos may kunting kalaman din tayo dito sa electronics, no. Okay, ito si yung subscriber natin, maraming salamat din sa pag-subscribe. Tapos matagal-tagal na to, pasensya na, medyo matagal tayo nakapag-reply, no. Kaya at least na bigyan natin ng video kung paano natin ma-identify ang grounded. So ito guys, grounded sa throttle at saka grounded dito sa internal. Okay, ito muna ang pinakita natin. Sa sunod mag-upload tayo ng video, grounded na naman dito sa 3-piece wire or grounded dito sa dynamo, o kaya may grounded din dito na ipakita ko sa inyo ulit mamaya, no, galing sa 3-piece. Iba na naman ang cause nito. Ang grounded na nasa 3-piece wire sa controller natin o kaya sa dynamo, yan ang napakadelikado. Okay, pag magkaroon kayo ng grounded na sa tingin nyo nasa 3-piece wire, it's either sa controller na grounded sa 3-piece wire or sa dynamo, yan ang delikado guys. Kasi pag i-advise ko sa inyo, mag-upload din ko ng video na kailangan tigil tayo pag ganyan ang grounded na ma-encounter nyo sa mga e-bike nyo, lalo pag pinapasada natin. Bakit? Kung bakit? Pag pilitin natin i-post ang e-bike natin, sigurado tayo ang unang masisibak dito, ang masisira ang dynamo. Pag halimbawa ang cause nito, ang grounded nasa 3-piece wire na nagaling sa dynamo. Kaya ito, sa sunod na video i-upload ko, kasi napakadelikado guys. Nangyari na ilang beses to na pinatakbo nila, pinilit, kasi ikot naman siya ng dadahan. Kaso yun nga, napipwersa pag grounded. Kailangan huwag na natin i-post ang e-bike natin kasi nasisira. Hindi lang ang sensor, sira talaga ang coil. Pag masira ang coil, palit ka na ng bagong dynamo. Kaya napakadelikado ang grounded na nasa dynamo, nasa post ng 3-piece wire. So ito ngayon, focus lang tayo dito. Balik tayo dito. Okay, ito yung sa throttle cable, throttle at saka controller. So pag-identify kung saan ang grounded. So ito ngayon, isang ulit para malaman natin, para maintindihan, no? Okay, balik tayo ulit. Importante ang multitester dito. Tanggalin natin to dito. Balik tayo sa original na connection. Okay, itong green, balik natin to dito. Yan, signal wise, signal po to. Ito yung dapat na pagpit. Pag mabigyan siya ng supply, magiging saka na iikot ang dynamo natin. Dito medyo kailangan medyo analyze tayo dito na maganda. Ulit, okay, isang beses ito, gumagana ang e-bike natin, may power yan, standby. So reading tayo dito. Kailangan may ma-reading tayo ulit dito na ito sa throttle line natin. Kailangan may ma-reading tayo dito na 5 volts. Ganyan dapat guys pag troubleshoot, ang basic na step. So lagay natin dito sa negative. Tatlong wire to, tingnan nyo, tatlong wire. Okay, itong green signal to, pupunta to sa throttle.
Tapos ito, yung orange, itong wire ito papunta na naman to sa controller. So positive at saka negative, sukat muna tayo. Una natin, sukatin natin ang supply kung may supply. Okay. Ayan, touch natin dito. Negative po dyan. Positive dito. Okay. Ito yung masukat natin. May nare-reading tayo talaga nyan. Kasi pagbuo ang controller natin, yan, 5 volts dapat. So nagiging drop na yan. Kasi yun nga, pag mag-on na yan, magiging 4 point something na lang ang 5 volts yan. Okay, 4.37 ang nare-reading natin. So ibig sabihin, positive, negative po yan, ang pula. Ito na naman, ilipat natin to, ang pula dito sa signal. Okay. Pag malipat na, ilipat natin to, kahit itaas lang natin dito, tapos automatic na may ma-reading na tayo dyan. Yan, tingnan nyo, 1 volt. Okay. Yan. Pag automatic na may ma-reading tayo dyan, may isa na dyan ka na mag-isip-isip ngayon kung saan ang grounded. Kaya ang next mo gawin, putulin mo tong green, disconnect mo sila. Tapos check mo tong wire na galing papunta sa controller. So ito, disconnect na natin, oh, itong green. Okay. Yan, dinisconnect na natin ang green. So touch na natin to. Dito muna tayo yung wire na papunta sa controller. Tingnan nyo, ito yung may grounded. So ito yung wire na ito, papunta to, papasok sa controller. So grounded po siya, mayroon siyang 1 volt na 1.8 na nare-reading. So tanggalin natin to ang red, lipat natin dito sa green. Kasi ang green ito, paputot, ito yung wire na sa throttle cable. So tanggalin lang natin. Okay, di ba zero? Pag ipihit natin tong throttle, yan, saka pa siya magkakaroon ng reading dito. Depende sa throttle natin. So yan, dapat zero ang standby. Ganito dapat din ang ma-reading natin dito sa wire na ito. Itong wire na papunta sa controller. So kaya na identify natin na grounded ang controller. Kasi kanina tingnan nyo, pag lipat natin tong green dito, magkaroon siya kagad ng 1 volt dito. Okay? Dapat 3-0 rin ang ma-reading niyan. Wala siyang ma-reading. Magkaroon lang siya ng reading pag ipihit natin itong throttle. Okay, sana naintindihan to, no? Okay, install lang natin to. Ito, i-install ko lang to, guys. Itong bagong controller. Palitan ko itong bagong controller na ito. Yung luma, yung sira, yung grounded. Saka mag-testing tayo mamaya. Tingnan, tandaan nyo itong orange. Okay, black at saka red. Yan. Huwag natin itong, hayaan na natin dito. Huwag na tayong gagalaw dito, no? Kasi throttle lang ang palitan natin. Ito, controller lang, oh. Ito, dito lang tayo mag-wiring. Tapos after natin ma-install tong bago, pakita ko sa inyo ulit kung paano yung sinasabi ko, kailangan na zero dito lahat ang reading sa orange wire na ito. Okay, guys. Ito dapat nakahinang din to, guys. Hinangin lang natin to, no? Ayan, ito. Ayan. Pinutol natin, guys. Ito, hininang natin. Maganda naman to nakahinang. Para kapit na kapit. Pero kung ang problema kasi dito, wala tayong mga sakit nito, yung kabilaan. Yan, walang mabili dito. Okay, mas maganda sana kung may sakit dito kabilaan, para pag sa troubleshooting mas madali natin i-trouble pag may sakit. Kaso dito sa lugar namin, walang mga sakit na mabili. Kaya ang ginawa namin ito, dinadirect na lang. Tapos ang iba hindi hinang, pero hindi maganda pag hindi hinangin, guys. Kailangan talaga suggestion dito, hinang mo talaga ito. Hinang para maganda ang kapit. Maganda rin ang dropping sa current niya. Check. Okay, yan, nahinang na natin. Siyempre lagyan din natin to ng tip, no? Yan, di ba? Pag nakahinang, magandang kapit niyan. Okay. Yan. Ito, hinang na lahat. Dapat hinangin natin, guys, pag magawa tayo ng mga ganito, controller o kahit anong idugtong natin, no? Kahit sa sasakyan, maganda talaga ihinang natin. Okay, guys, ito na yung bagong controller, di ba? Ito yung kanina, yung dyan sa plastic, ito. Okay, maliit lang siya, 350. Ito compatible naman to kasi ang dynamo natin 350 po to. Okay, ito yung dati, yan. Okay, ito yung grounded, hindi pa natin natanggal kasi medyo mahirap, may screw dyan. Tanggalin natin ito mamaya, no? Pero ito ngayon, ito na yung bago. Okay, so check natin ulit dito kung anong pinagbago dito sa nakita natin kanina na itong orange nito na mag-green. Mayroon po siyang 1 volt or 2 volts na standby. So yan, i-compare natin sa record natin kanina na nakita natin na ito grounded po yung controller. Okay, ito ngayon naka-wiring na siya, ganyan.
Okay, siyempre hinangin natin yan. Hindi maganda, dapat hinang talaga pag nakadugtong tayo. Yan, kasi pag may loss, medyo hindi rin magandang galawan sa dynamo natin o sa e-bike natin. Kailangan talaga guys, suggestion talaga, pag pinutol natin, kailangan natin ihinang sa pagbalik. So ito na, dito na tayo. Ito yung throttle. Ito yung tatlong wire papasok dito sa bagong controller na ikinabit natin. Yan. So check natin ulit dito. Ito so, positive to at saka negative yung black at saka itim at saka itong ulit sa saka green, ito yung signal. So kanina nang i-check natin, pinakita natin may reading po siya dito. Itong wire na ito, may reading po siya galing sa controller. May reading po siya na 1 volt or 2 volts. Instead na dapat magkaroon lang siya ng reading dito. Ito yung output sa throttle natin. Pag pinihit natin itong throttle, saka na siya magkaroon ng 1 volt or 2 volt or 3 volt, depende sa pizza controller natin. So check na natin ulit guys, compare natin yung kanina sinasabi natin eh, dineclare natin na grounded po yung isang controller. So lagay lang natin itong camera dito kasi ako lang pa okay, yan, makita naman. Angat lang natin kunti. Okay, tester natin ito. Yan, negative, lagay lang natin dito. Bago na itong controller pinalitan na natin kasi dineclare nga natin dito na ang grounded na makikita natin sa e-bike natin, tatlo lang. Grounded sa throttle, grounded sa controller, grounded sa dynamo. Kaya ang inaiisa natin kung paano natin. Ito ang ginagawa natin ngayon, itong grounded muna sa controller o saka throttle. So yung dynamo ihuli na lang natin. So ito na tayo guys. Ito test pro, tingnan nyo. Nakatap tayo dito sa ito. Yan. Simulan natin. Ayan. Ito test pro natin, negative po yan kasi ba sa itim. So itong pula, so pag isukat natin yan, may ma-reading tayo na supply katulad din kanina. Yan, tingnan nyo, 4 point something yan, 5 volts. Kasi pag may load, nagiging drop yan. Yan. Okay. So dito tayo kanina, dito tayo nag-focus sa itong signal cable. So tingnan natin, kanina may nakuha siya na 1 volt or 2 volts. Ngayon, tap natin to. Itong positive natin, i-check natin dito kasi kanina mayroon po to 1 volt o 2 volts kaya sinabi natin na grounded. Okay, tap natin yan, nakaganyan. Lagay natin. Okay. Yan. Ito yung sa signal di ba kanina mayroon to 1 volt or 2 volts. Kita naman natin kanina. So ngayon tingnan natin. Guys, yan, tingnan nyo, 0. Okay. Confirm po natin na ito yung pagpapakita na grounded ang controller natin. So pag ganyan guys, iikot na yan. Pag ipihit natin tong di ba 0, pag ipihitin natin tong throttle, ito under na tong dynamo natin kasi saka pa siya magkaroon ng 2 volts at saka 1 volt dito or 3 volts, depende sa pihit natin. So ngayon yan, iikot na tong dynamo natin kasi pinalitan na natin ng controller na grounded. Okay, 0 siya. Pag ipihit natin to dahan-dahan, tingnan nyo yan. Ito throttle. Ito. Yan, throttle. Pag ipihit ko to dahan-dahan, tingnan nyo ang supply dito, ang reading dito. Okay. Yan, tingnan nyo dito sa 0. Nakatap to ang test pro natin, nakatap dito sa green. Okay. Yan ang reading natin, hindi pa tayo nakapihit sa throttle. Tingnan nyo, kamay ko, ipihit ko to dahan-dahan ng throttle. Tingnan nyo, saka pa siya magkakaroon ng 1 volt or 2 volts. Okay, pihit ko, tingnan nyo, iikot na tong dynamo pag magkaroon na siya ng 1 volt or 2 volts. Dahan-dahan ko, ipihitin ang throttle. Ayan, di ba? Nagkaroon siya ng 1 volt. Pag i-post ko to, magkaroon siya ng 2 volt. Tingnan nyo ang tamay ko, di ba? Nasa throttle. Okay. Pag i-post ko to ng full, yan, na 2 volts o 3 volts. Sagad na yan. Tingnan yung dynamo natin, ang lakas ng ikot. Yan, di ba? Oh, tumigil siya kasi yan nga, balik tayo sa 0. Binitiwan natin to ang throttle. Okay, ganyan dapat. Kahit tanggalin natin to ngayon, 0 dapat ang ma-reading natin ito. Kaya dapat yan dapat ang ma-reading sa good na controller, di ba? Nag-declare tayo kanina kung saan yung paano natin i-identify na controller ang sira, grounded, or throttle ang grounded. So ngayon, successful na itong ginawa natin. Pinakita natin sa inyo na grounded ang internal grounded sa controller ang nakita natin ngayon. Kasi kanina, pag nakatouch yung test prod natin ito, may automatic na kukita siya na 2 volts, nagre-release po siya ng 2 volts or 1 volt. Okay? Ito naman, tanggalin natin. Ito, dapat 0 talaga ang makita dyan. Or kahit 1 volt, tapos pag may load, magiging 0 siya. Uy, natanggal, balik lang natin.
Madali lang naman guys pag familiar natin ang pag identify kung saan ang sira. Okay, yan. Tingnan nyo. 1 po siya, tapos pag itap natin to, yan, itap natin tong green, tap natin ang green, yan, yan, okay, 0 ang reading. Pag ipihit natin ang throttle dito, saka siya magkaroon ng 1 volt dito sa reading or 2 volt, depende sa push sa throttle natin. O, ikutin ko ang throttle. Yan. So, nagkaroon na siya ng 1 volt. Yan. Okay. Pag ganyan, pag bitiwan natin 0, balik siya ulit sa 0. Kanina, kahit bitiwan natin, may nagkaroon siya ng 2 volts. So, yan ang ibig sabihin na grounded. Kaya, pag magkaroon siya ng 2 volts dito, palagi na po yan umiikot ang dynamo natin. Hindi na natin napipigilan yan kasi gawa nga hindi na nakokontrol sa throttle dito. Tingnan nyo ulit. Ikutin lang natin. Yan ang kamay ko. Ikutin ko to. Yan. Tingnan yung dynamo natin yan. Umiikot. Lakas ng ikot. Okay na po yan guys. Okay. Yan, lakas ng ikot ng dinamo natin, no. Okay, tanggalin lang natin. Okay na to, yan. Positive to sa 3 sprue natin. Throttle, negative yung sa kabila. Reading natin ngayon 0, hindi gumagana ang dynamo. Pihitin natin ang throttle. Yan, ito hihitin natin throttle, ikutin lang natin. Inikot na natin, nagkaroon po siya ng reading 2 volts, gumagana ng dynamo natin. Okay, yan ang good kasi yan nga, na-identify na natin, pinalitan na natin ang bagong controller ngayon. Okay, sa subscriber natin, no, si yung nagsabi na mag-upload ka na grounded ang controller, ito na guys, sana naintindihan mo to, no. Maraming salamat ulit sa pag-subscribe, no. Yan, nikot na yan, pinalitan na natin ang controller, nagkaroon na siya ng reading dyan 3 volts kasi naka-full na tayo sa post dito sa throttle. Okay, ang reading natin 3 volts, 2 volts, depende po yan. Okay, binitiwan na natin ang throttle, nagiging 0 siya, tumigil na ang dynamo sa pag-ikot kasi wala ng reading dito, 0 volt na. Okay, yan po ang normal. So i-fix ko na lang to guys. Cable tie natin, maganda eh. Magandang pagka-wiring, tapos okay na po to. Okay, sa sunod ulit na video, maraming salamat.